Ito po ay pinamagatan natin na yung ikalabing-isa, ang ating paglago sa pamamagitan ng pagsubok at pag-uusig. Lahat naman tayo dumaraan sa pagsubok, di ba? Lahat naman tayo from time to time nakakaranas ng opposition, ng persecution, ng pag-uusig sa atin. So ano ba ang mga layunin ng ating pag-aaralan ngayong gabi? Ang una po, maintindihan ang pagsubok at pag-uusig ay nakatutulong sa ating spiritual na paglago. Ang ikalawa naman po, hilingin sa Diyos ang lakas upang harapin ang iba't ibang pagsubok at pag-uusig. At ang ikatlo po, magkaroon ng tamang pananaw sa pagsubok at pag-uusig. Wala pong sino man ang hindi magkakaroon ng problema. Lahat po tayo, Christian man o hindi, siguradong daranas ng magkakaibang uri ng problema at hindi po tayo makakaiwas sa mga ito. Kailangan lamang nating maunawaan na ito ay instrumento po ng Diyos upang palaguin ang ating pananampalataya at mahubog ang ating pag-uugali. Kung atin pong mauunawaan ang layunin ng Diyos sa mga pinagdaraan ng pagsubok natin sa buhay, ito po ay makakatulong habang tayo po ay naglalakbay tungo sa paglago sa ating buhay espiritual. So ang unang tanong na hahanapan po natin ng kasagutan sa mismong verse din sa Bible ay ito. Ano ang dapat nating ugaliin sa pagharap sa pagsubok? Makikita po natin o mababasa natin sa aklat po ng Santiago, Kabanatang 1, Talatang 2, ang ganito. Mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. So dapat pala nating ikagalak kapag tayo po ay dumaranas sa mga pagsubok. Ano? Ibang-iba actually sa actual na attitude natin pag dumaranas tayo ng mga pagsubok eh. Yung iba uminit ang ulo, yung iba naghahanap na ng away. At kung ano-ano pa mga negatibo ang ipinakikita sa buhay pag humaharap na sa mga pagsubok. Now, another question, paano makatutulong ang pagtsatsaga sa ating paglago? Doon po sa kasunod na mga talata sa Santiago, Kabanatang 1, mga talatang 3 at 4 po ito, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin nyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay nyo. So meron pala tayong positive na makukuha po sa mga pagsubok na pinagdaraanan natin. Now, ikatlong katanungan, bakit itinuturing pa rin na tayo ay mga pinagpala kahit dumaranas ng insulto at pag-uusig mula sa ibang tao? Pakinggan naman po natin yung sinabi po ni Jesus sa aklat po ng Mateo, Kabanatang 5, mga talatang 11 at 12. Makinig kayo mabuti. Mapalad kayo kung dahil sa pagsunod nyo sa akin ay iniinsulto kayo, inuusig at pinaparatangan ng masama. Ganon din ang ginawa nila sa mga propeta noong una. Kaya magala kayo dahil malaki ang gantimpala nyo sa langit. Praise God. Question again. Ano ang inaasahan sa mga nagnanais ng makadiyos na pamumuhay? Sa ikalawang Timoteo naman, Kabanatang 3, mga talatang 12 at 13, mababasa po natin, ang totoo, lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Ang masasama at manlilinlang na may lalo pang sasama at patuloy na manlilinlang. Maging sila'y mismo'y malilinlang. Okay. So, atin pong unawain ang pagsubok at yung pag-usig. Okay, simulan po natin sa pagsubok. Upang masubukan ang uri po ng isang bagay, kailangan itong suriin at siyempre subukan. Tulad halimbawa po ng isang tulay, para ito makapagdala ng mabibigat na bagay, kailangan ito ay gawa sa matibay na materyales. Ganon din po ang tao. Tayo ay napapatunayang matibay sa tuwing tayo po ay hinahamon ng pagsubok at kahirapan. Sino mang tumitindig sa kabila ng matinding pagsubok ay napapatunayang nagtataglay ng lakas ng kalooban na nagmumula lamang po sa kanyang matibay na relasyon sa Diyos na nagbibigay po nito. Kaya dapat tsakin natin ang atin pong relasyon sa Diyos ay talaga namang intact. Na ito ay matibay, matatag. Tingnan naman po natin yung pag-uusig. Maring may mga tao po sa ating paligid na umuusig sa atin. Saan di nawawala yan di ba? Maring hindi kinatutuwa ng iba ang mga pagbabagong nagaganap sa ating buhay. O maring ang ating relasyon po sa Diyos ay tumanggap ng insulto o paghamak galing sa mga taong malapit pa mismo sa atin. At ang iba ay tumatanggap po ng matinding pagpapahirap sa pisikal, gaya po ng isinasalarawan sa Bible. Now, ano ang mga benepisyong matatanggap sa pamamagitan ng pagsubok? Una po,
ito'y bahagi ng ating paglago. Okay? Kung walang pagsubok, hindi po tayo lalago. Kaya i-welcome po natin ang pagsubok sa ating buhay. Papasok na po ang 2026. Iiwanan na natin ang 2025, but definitely po may mga pagsubok at maaaring mas malalaki pa, mas mabibigat pa ang haharapin natin sa darating po na 2026. So kailangan natin talagang maghanda, thinking na ito ay kabahagi po ng ating paglago. Sa Santiago, Kabanatang 1, talatang 3, nakasulat po, sapagkat alam niyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Okay? So yung pagsubok, nakakatulong siya para maging matatag tayo sa ating faith. Ang mga problema po ay normal na dumarating sa ating buhay. Hindi katakataka sa mga Kristiyano na dumanas po ng pagsubok, dumanas ng paghihirap, at pag-uusig. Sa katotohanan ay kailangan ng mga ito sa ating pong paglago sa ating spiritual na buhay. Ikalawa po, ito po ay may magandang layunin. Lagi pong ganun nawa ang atin pong isip, ang ating focus. May magandang kahihinatnan nito eh. May magandang purpose ang Lord dito sa pagsubok na ito eh. Kaya nga po, dapat alam na alam po natin yung nakasulat sa Aklat ng Roma, Kabanatang 8, talatang 28. Di ba? Anong sabi dito? Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Wala pong tao na naisulat po sa Bible ang hindi dumanas ng matinding pagsubok at pag-uusig sa kanilang buhay. Tulad halimbawa po ni Jose, one of my favorite characters sa Bible. Hindi po siya naging tagapangasiwa sa Ehipto kung hindi niya dinanas ang pag-uusig mula po sa kanyang mga kapatid. At sa huli po, sa Genesis chapter 50 verse 20, sinabi po ni Jose sa kanyang mga kapatid, totoong nagplano kayo ng masama sa akin, pero plinano ng Diyos na magdulot iyon ng kabutihan na siyang nagligtas ng marami sa inyo. So, makikita natin yung end result nung pagsubok, yung pag-uusig na hinarap po nitong si Jose. In the long run, ang bottom line nga po, ika nga ay talagang siya po ay nagtagumpay. Pinagtagumpay siya ng Panginoon dahil napatunayan na talagang matibay yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Now, hindi po sinabi sa verse na ito na ang lahat ay magiging mabuti o hahantong sa resulta na nais po nating maranasan. Ang sinasabi po rito ay maaaring mapabuti ng Diyos ang masamang pangyayari na atin pong pinagdaraanan. Alam niya kung gaano kasama, kung gaano kalungkot, kasakit, kabigat, at nakapanlulumo ang ating mga pinagdaraanan. Subalit, kahit ang mga ito ay hindi makahadlang upang mangyari ang kabutihan ayon po sa nilalayon ng Diyos para sa atin. Ikatlo po, pinakikinang ng pagsubok ang atin pong pagkatao. Okay? Sa Roma, Kabanatang 5, mga talatang 3 at 4, nakasulat po, at nagagalak din tayo kahit na dumaranas tayo ng mga paghihirap dahil natututo tayong magtiis. Alam natin na ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. At kung mabuti ang ating pagkatao, pakinggan nyo to, may pag-asa tayo na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Praise God. At syempre, doon po sa Santiago, Kabanatang 1, talatang 2 hanggang 4 na po, ganito po ang nakasulat. Ulitin po natin yung ating nabasa kanina. Mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Ano daw po ang dapat natin maging attitude pag dumaranas tayo ng pagsubok? Magalak tayo. Ibang-iba sa ating no? Tayo nanlulumo kapag tayo humaharap sa mga pagsubok Hindi tayo makatulog. Kumbaga, hindi tayo makalabas ng kwarto. At kung ano-ano mga negatibong sumasa isip natin. Ang sabi sa atin, ang payo sa atin, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Sapagkat alam niyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin niyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay niyo. Kapatid, kalooban ng Diyos na ang lahat ng kanyang anak, kabilang ka, ay maging kalarawan ni Kristo. Kaya hinuhubog niya ang larawang ito ni Kristo sa atin sa pamamagitan ng mga pagsubok at mga pag-uusig. Pakatandaan na sa bawat problema na atin na pagdaraanan ay isang pagkakataon yan upang makita ang magandang bahagi sa ating pagkatao. Lalabas actually yung good attitude natin. Okay? Yung magandang karakter natin. Ika-4 po, tinuturuan tayo nitong magtiwala sa Diyos.
Ikalawang Korinto, Kabanatang 1, Talatang 9, nakasulat po, ang akala namin noon ay katapusan na namin. Ngunit nangyari ang lahat ng iyon para matuto kami na huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na siyang bumubuhay na mga patay. Okay? So, minsan kasi nangyayari, akala natin super Christian na tayo eh. Akala natin kayang-kaya na natin ang lahat ng mga pagsubok, paghihirap na pagdaraanan natin eh. Ngayon po, nais po talaga ng Diyos na turuan tayong sa Kanya magtiwala. Okay? Hindi masama magtiwala sa sarili eh. Pero dapat wag masyado. Dapat kung pagtitiwala tayo, lubusin natin ang pagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Hindi ba, halimbawa, nung huling dumanas ka ng problema, ay naging mas malapit ka sa Diyos? Dahil sa problema na iyong pinagdaanan ay tumindi rin ang iyong panalangin at pagtitiwala sa Kanya. Now, sa panahon po na tayo ay mababa, dismayado, nalilito, at walang magawa dahil sa tindi ng ating pinagdaraan ng problema, natuturuan tayong magtiwala sa Diyos. Kung magiging open-minded lang po tayo, kung talagang magpapaturo lamang po tayo, magiging bukas tayo sa pagtuturo ng Diyos. Hindi po natin malalaman na ang Diyos ang ating kailangan hanggat hindi siya ang lahat sa atin. Always remember, hindi ba ang sabi ng Bible, apart from Christ, we cannot do anything. Ikalima po, inihayag nito kung dalisay at tunay ang ating pananampalataya. So ito po ang isa pa sa mga layunin ng pagsubok sa ating buhay, ano? So talagang para sa ating kabutihan ang ginagawa ng mga pagsubok. Depende na lang po sa pagtanggap natin sa pagsubok, okay? Doon po sa aklat ng Job, Kabanatang 23, Talatang 10, nakasulat po, ngunit alam niya ang ginagawa ko. Pagkatapos na masubukan niya ako, makikita niyang malinis ako tulad ng lantay na ginto. Alam naman po natin yung paghihirap na dinanas ni Job, di ba? Pati yung panlalait mismo ng kanyang asawa sa kanya. Yung mga pag-uusig sa kanya, maging ng kanya mga kaibigan, na inakalang siya po ay isang masamang tao kaya galit ang Diyos sa kanya. Pero maganda yung naging attitude ni Job sa mga pagsubok na ito eh. Alam niya na ang Diyos ay may ginagawang napakaganda para lalo siyang kuminang tulad ng isang lantay na ginto. At sa unang Pedro po, Kabanatang 1, mga talatang 6 at 7, atin naman pong mababasa, dahil dito, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Dahil ang mga pagsubok na ito ay panandalian lang. Tandaan natin yun ha. Ang mga pagsubok na pinagdaraanan natin, panandalian lang yan. Hindi yan permanente. At dapat nyong maranasan. Dapat daw natin maranasan. So, ibig sabihin talagang hindi tayo makakawala sa mga pagsubok. Sa verse 7, para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya nyo. Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Kaya kapag napatunayang tunay ang pananampalataya nyo, papupurihan kayo't pararangalan pagdating ni Yesu Kristo. Inahalin tulad po ng Bible ang ating buhay sa isang ginto na pinadadalisay po ng apoy. Sa oras na tayo ay idinaraan sa apoy ng pagsubok at pag-uusig, inaalis po ng Diyos ang ating karumihan upang tayo ay kuminang tulad po ng isang ginto. Gagamitin po ng Diyos ang lahat ng bagay upang tayo ay mapakinang. Bagamat alam niya kung gaano ito kasakit, gagawin ito ng Diyos sa atin upang dumalisay ang ating pananampalataya. All for our own good and benefit. Okay? Ika-6 po, ipinapahintulot nito ng pagsubok pag-uusig na tayo ay makabahagi sa paghihirap ni Kristo. Basahin po natin ang nakasulat naman sa aklat po ng Roma, Kabanatang 8, mga talatang 17 at 18. At bilang mga anak, mga tagapagmana tayo ng Diyos at kasama ni Kristo na magmamana ng mga pagpapalang inilaan niya. Sapagkat kung magtitiis tayo kagaya ni Kristo noon, darating ang araw na pararangalan din tayong kasama niya. Para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. Wow, gandang pakinggan ano ha? So panghawakan po natin ang mga salita ng Diyos na yan. Lalo na nga po kapag tayo nasa gitna ng mga pagsubok at mga pag-uusig maging paghihirap. So bilang mga anak po ng Diyos, tayo ay tagapagmanang kasama ni Kristo. Dapat maliwanag sa ating lahat yan. Kaya kung nais po nating makibahagi sa kanyang kaluwalhatian,
dapat din po tayo makibahagi sa kanyang paghihirap sa pamamagitan ng pagdaan sa mga pagsubok sa buhay. Dumako po tayo sa ikapito. Inihahanda tayo nito sa walang hanggang kaluwalhatian. Basahin po natin naman ang nakasulat sa ikalawang Korinto, Kabanatang 4, mga talatang 17 at 18. Sapagkat ang mga paghihirap na dinaranas namin sa mundong ito ay panandalian lamang at hindi naman gaanong mabigat. At dahil sa aming mga paghihirap, may inihahandang gantimpala ang Diyos para sa amin na mananatili magpakailanman at hinding-hindi mapapantayan. Kaya hindi namin pinapahalagahan ang mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Glory to God. Ang gaganda ng mga verses na ibinibigay sa atin ng Panginoon ngayong gabi. Dahil naniniwala po ko nais talaga ng Panginoon na patatagin pa tayo yung pananampalataya natin, yung pagkapit natin sa Kanya, yung pagyakap natin sa Kanyang mga salita at sa Kanyang kalooban at sa Kanyang mga purposes sa buhay sa darating po na bagong taon. Inihahanda tayo ng Diyos for greater things na hindi po natin nai-imagine. Ano po? Pero gusto tayo ng Lord na magtagumpay. So ang lahat po ng pagsubok at pag-uusig na atin pong pinagdaraanan ay panandalian lamang. Always remember that. Maaring mag-iwan ito ng marka sa ating katawan. Subalit, makatutulong ito para maabot natin ang eternal na marka ng kaharian ng Diyos. Magaan lamang po ang lahat ng ito kung ihahambing natin sa kagandahan ng kaluwalhatian ng Diyos, na kung saan ay kabahagi tayo sa kanyang kaharian. Kaya ituon po natin ang ating paningin sa mga inihahanda niya sa atin na pangwalang hanggan at hindi sa pansamantalang pinagdaraanan lamang po natin ngayon. Okay? Now, ano ang mga dapat ugaliin sa panahon ng pagsubok at pag-uusig? Makinig tayong mabuti. Una, ibilang ito na isang kagalakan. Mahirap? Yes. Sometimes parang imposible, di ba? Kapag ka talagang mabigat yung pinagdaraanan mo eh. Pero we can do it with the help of the Holy Spirit. So ibilang po natin to na isang kagalakan, na maging joy natin ito. Again, basahin po natin yung mga talata sa Santiago, Kabanatang 1, mga talatang 2 hanggang 4. Mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Ano raw? Magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Sapagkat alam niyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin niyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay niyo. Praise God. Okay. So, habang tayo po ay nagtitiwala na magtatapos sa ikabubuti ang mga pinagdaraanan nating kahirapan, uunlad po ang ating damdaming pasalamatan ng Diyos sa lahat ng tulong na ibibigay niya sa atin. Bagamat mahirapan pa rin tayo sa mga ito, ang kanya pong biyaya ang magdadala sa atin upang tayo ay lumago sa spiritual na karanasan. At syempre, maghintay sa Panginoon. Napakahalaga po niyan. Dapat maging ugali rin po natin yan sa panahon po ng pagsubok at pag-uusig. Doon po sa aklat ng Isaias, Kabanatang 4 na po, talatang 31. Pakinggan niyo po ito mabuti. Ngunit, ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. Lahat naman tayo nakakaranas ng kapaguran, di ba? Lahat tayo minsan parang nanghihina na eh. Pero kung tayo ay patuloy na magtitiwala sa Panginoon, magkakaroon tayo ng lakas. Muling kalakasan. Yung second wind na tinatawag nila. Ang maghintay po sa Diyos ay ang umasa kung sino siya at kung ano magagawa niya. Habang tayo po ay naghihintay sa Diyos, tayo po ay magkakaroon ng spiritual na kalakasan. Bagong pananaw at pangunawa na makita sa liwanag ng Diyos ang ating mga pinagdaraanan sa buhay. Ikatlo po, magtiwala sa kalakasan ng Diyos. Basahin po natin yung nakasulat sa awit. Kabanatang 73, talatang 26. Manghina man ang aking katawan at isipan. Kayo, O Diyos, ang aking kalakasan. Kayo lang ang kailangan ko magpakailanman. What a declaration. What a statement, di ba? May mga pagkakataon po na tayo ay panghihinaan talaga ng loob sa atin pong kalagayan. Lahat naman tayo makakaranas niyan. Even David, nakaranas niyan. Subalit ang lakas po ng Diyos ay maaring makuha anumang oras.
Pagtiwalaan natin ng Diyos na tayo ay bibigyan ng lakas upang makapagpatuloy sa kabila po ng pinagdaraan ng problema, kahirapan at pag-uusig. Ikaapat po, huwag matinag at kilalanin na siya ay Diyos. So let's be firm and immovable. Sa awit 46:10, sinasabi niya, tumigil kayo at kilalanin niyo na ako ang Diyos. Ako'y pararangalan sa mga bansa. Ako'y papupurihan sa buong mundo. May mga panahon na ang dapat nating gawin ay ang manahimik. Sapagkat ang kahirapan ay magdadala sa atin upang lalong pagtiwalaan ng Diyos at hindi ang ating sarili. Sa pananahimik ay maitutuon po natin ang ating atensyon sa kadakilaan po ng Diyos at hindi sa problema. Pakatandaan na wala pong imposible sa Diyos. Kung ginawa niya ang lahat ng bagay, may paraan siya upang lunasan ang ating mga problema. Kaya sa atin pong pananahimik ay pahintulutan natin ng Diyos na ipakita sa atin ang kanyang kapangyarihan. Ikalima po, maniwala na siya ay kasama natin. Sa Isaiah 43 verses 1 to 3. Pero ito ngayon ang sinasabi ng Panginoon lumikha sa iyo. Huwag kang matakot dahil ililigtas kita. Tinawag kita sa pangalan mo at ikaw ay akin. Sa verse 2, kapag dumaan ka sa tubig, ako'y kasama mo. Kapag tatawid ka ng mga ilog, hindi ka malulunod. Kapag dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. At ang liyab nito ay hindi makakapinsala sa iyo. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel, na iyong tagapagligtas. At sa verse 5 po, huwag kang matatakot dahil kasama mo ako. So dito po, ine-emphasize ng Diyos na walang dahilan para po tayo ay matakot sapagkat kasama po natin siya. Ang kailangan lang po pagtiwalaan natin ang kanyang salita at ang kanyang pangako. Maging panatag na hindi tayo iiwan ng Diyos sa kalagitnaan po ng ating problema. Kung hindi man mangyari at nasolusyonan po ng Diyos ang ating pong problema sa paraan na gusto natin, makakaasa pa naman po tayo na ang kanyang presence ay kasama natin lalo na sa panahon po ng kahirapan at pangangailangan. Hindi tayo nagpapasalamat sa Diyos dahil tayo ay may pinagdaraan ng problema. Ngunit maaari siyang pasalamatan sa kanyang kakayahang gumawa ng kabutihan mula po sa ating problema. Kagaya nga po ng naranasan ni Job, kagaya po ng naranasan ni Jose at ng marami pang ibang karakter sa Bible. Nawang tanong po sa atin ngayon, napasalamatan mo na ba ang Diyos ngayon sa kanya mga ginawa sa nagdaan mong problema, pagsubok o mga pag-uusig? Nais mo ba siyang pasalamatan sa kanyang mga mabubuting intention mula sa iyong problema? Kapatid kaibigan, ikaw lamang ang makasasagot niyan. Pero nawa, may natutunan po tayo sa atin pong ginawang pag-aaral ngayong gabi. Ano po? At sa darating na bagong taon, maging handa ang lahat sa atin sa mga, alam mo na, kakaharapin natin mga pagsubok, mga problema, mga pag-uusig. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all and Happy New Year po. Praise God.